Paano kung yung taong pinakamamahal mo, sinabihan ka na ng mga doktor na wala na, hanggang dito na lang siya, na kailangan mo nang magpaalam? Pero paano kung may isang boses, isang paniniwala na nagsasabing, "Teka, hindi pa tapos ang laban." Yan ang kwentong tatalakayin natin ngayon. Isang paglalakbay sa pagitan ng siyensya, ng pananampalataya, at ng mga bagay na tila imposible. Yan mismo yung mga salitang bumungad kay Charito Prieto sa loob ng ICU. Isipin niyo yun, isang hatol na parang final na. Dito nagsimula ang isang pagsubok na hindi lang susukat sa tibay ng katawan, kundi pati na rin sa lalim ng pananampalataya. So paano ba nagsimula ang lahat? March 8, 2021. Para sa mag-asawang Pedro at Charito Prieto, akala nila isa lang itong ordinaryong gabi, pero alam niyo yon, sa isang iglap, isang biglaang medical emergency ang babago sa lahat. Grabe, ang bilis ng mga pangyayari. Alauna ng madaling araw, sobrang sakit daw ng ulo ni Pedro. Pagsapit ng 3:00, nasa ER na sila. At dito, sa gitna ng kaguluhan at takot, isang tawag ang ginawa ni Charito. Pero hindi sa ibang doktor, kundi sa isang faith healer. By 5 a.m., kumpirmado na. May pumutok na ugat sa utak ni Pedro. Diretso siya sa ICU. So, malinaw ang sinabi ng mga doktor, ruptured brain aneurysm. Delikado to. Ang tanging solusyon ay isang mapanganib at napakakomplikadong operasyon. Yung tipo ng operasyon na napakaliit lang ng tsansa na hindi lang siya basta mabuhay, kundi makaiwas sa permanenteng kapansanan. At dito na nga pumapasok sa kwento si Kuya Nars. Kasi habang abala ang mga doktor sa mundo ng siyensa, may isa pang uri ng intervensyon na nangyayari sa spiritual realm. At yung mga dala nitong mensahe, talagang makapanindig balahibo. Isipin niyo yung bigat nito. Nagdadrive kang mag-isa pa uwi, gulong-gulo ang isip mo, tapos tatawag yung faith healer at ito yung sasabihin sa'yo. Hindi lang ito medical verdict, di ba? Parang isa na itong espiritual na hatol ng kamatayan. Okay, so nasa kasagsagan na ng operasyon, kritikal ang bawat sekundo. At habang nasa kamay ng mga surgeon ang buhay ni Pedro, biglang tumawag ulit si Kuya Nurse. Pero this time, may dala siyang isang pangitain. Pero yung interbensyon na to, hindi pisikal. Ayon sa kwento ni Kuya Nars, mula sa malayo, nakita niya raw yung espiritu ni Pedro na paalis na, as in, suko na, bibitaw na. Pero tinapik niya raw ito ng 3 beses, inikutan ng 3 beses, sabay sabing, gumising ka. At para sa kanya, ang interpretasyon nito, maliligtas si Pedro, magiging matagumpay ang operasyon. So ayun na nga, yun ang sabi ng pangitain. Ngayon, ano ang nangyari pagkatapos ng operasyon? Well, dito na nagsimula yung mga pangyayari na tila kinokontra ang lahat ng inaasahan ng mga doktor. Dito talaga makikita yung yung miracle part ng kwento. Kasi yung medical expectation, sabi ng doktor, 80% ng mga kasong ganito nauuwi sa kamatayan o severe permanent disability. Pero yung nangyari kay Pedro, sobrang kabaligtaran. Agad siyang naging responsive after surgery. After just 6 days, nakakalakad na siya. Imagine that, 6 na araw pagkatapos ng isang major brain surgery at imbes na 21 to 25 days sa ospital, 15 days lang, pinalabas na siya. Mismong yung surgeon niya hindi makapaniwala. Sabi niya kay Pedro, "You are like $1 million man." Ibig sabihin, sobrang pambihira, sobrang rare ng recovery niya. Hindi lang siya basta nakaligtas, bumalik siya na halos walang bakas ng matinding pinsala. At teka, may isa pang layer ng misteryo. Kasi si Pedro mismo, may naaalala siya bago siya tuluyan nawalan ng malay sa operating room. May nakita raw siyang isang lalaki na mahaba ang buhok, akala niya yun yung surgeon niya. Pero hindi na niya nakita yung lalaking yun sa buong pananatili niya sa ospital. Para sa kanya, malinaw kung sino yun, si Jesus Cristo. So, okay, nalaman na natin yung anong nangyari. Ngayon, alamin naman natin yung sino. Sino nga ba itong si Narciso o Lalo, ang faith healer na nasa sentro ng kwentong ito? Hindi siya yung tipikal na manggagamot, may tawag siya sa sarili niya, isang astral healer. At ayon sa mga sinulat niya, ano ba ito? Ito raw yung kakayahang makita hindi lang ang sakit ng isang tao, kundi pati na ang mga kasalanan niya at ang hinaharap. At ang claim pa, kaya daw nitong pigilan ang mga negatibong mangyayari gamit ang pananampalataya. Hindi lang din ito, basta dasal lang.
Meron siyang proseso, isang sistema na tinatawag niyang ang 3 Ps. Para mangyari yung paggaling, kailangan daw ng 3 bagay. Una, pagsisisi sa mga kasalanan. Pangalawa, pagbabago ng mga maling paniniwala. At pangatlo, at ito raw yung pinakaimportante, yung paniniwala, yung absolute buong-buo at walang dudang pananampalataya. At syempre, hindi lang ang kwento ni Pedro ang meron tayo. May iba pang mga testimonya, galing pa nga sa ibang bansa tulad ng Australia. May isang nagpatotoo na bumaba ang sugar levels niya from 17 down to 6.9 at nakapagpalabas pa ng kidney stone. May isa pa, after months of trying, nabuntis daw ilang minuto lang matapos hawakan ni Kuya Nors ang kanyang tiyan. So, iba't ibang kaso. Okay, so bukod sa pagpapagaling, may isa pang aspeto si Kuya Nors, yung mga sinasabi niyang propesya o pangitian tungkol sa mga malalaking kaganapan sa hinaharap. Tingnan natin tong data. Ito yung ilan sa mga nakatalang propesiya niya. August 2013, may message siya tungkol sa isang malakas na bagyo na may mas maraming tubig sa Visayas. Then November 8, nandoon si Typhoon Yolanda. June 2013, may babala tungkol sa lindol na humigit kumulang 7 ang magnitude. October 2013, tumama yung 7.2 magnitude earthquake sa Bohol. At March 2017, may sinabi siya tungkol sa malawakang gulo sa Mindanao at nung May, sumiklab yung Marawi siege. Again, inilalahad lang natin yung datos na nakasulat, petsa ng mensahe at petsa ng aktwal na kaganapan. So after all that, yung paggaling, yung mga propesiya, yung mga testimonya, saan ba talaga bumabalik ang lahat ng ito? Ano yung common thread? Ito yung pinaka-core, yung pinaka-pundasyon ng lahat ng ito. Base sa mga source, paulit-ulit nilang sinasabi na si Kuya Nors, isa lang siyang instrumento, isang channel. Ang tunay daw na gumagawa ng himala ay hindi yung healer mismo, kundi ang lubos na pananampalataya ng tao kay Jesus Kristo. Siya raw ang tunay na pinagmumula ng lahat ng kapangyarihan. Kaya sa huli, itong kwento ni Pedro Prieto ay nag-iiwan sa atin ng isang malaking tanong, di ba? Nasaan ba talaga yung linya na naghihiwalay sa medisina, sa milagro, at sa kapangyarihan ng sarili nating paniniwala? Isang medical anomaly ba ito na hindi maipaliwanag ng siyensya, isang himala na galing sa Diyos, o baka naman, ito ang pinakamatinding patunay kung gaano kalakas ang epekto ng ating isip at pananampalataya sa ating sariling katawan? Kayo, ano sa tingin nyo?